Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. Yan din ang hatol sa dating Chief of Staff niya na si Attorney Gigi Reyes at sa negosyanteng si Janet Napoles. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos ang mahigit isang dekadang investigasyon at paglilitis, absuelto si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa lahat ng natitirang graft case niya kaugnay ng paggamit ng kanyang pork barrel noong senador pa siya. Nakakonfine sa ospital ang 101 years old na si Enrile, kaya dumalo siya sa pagbasa ng hatol via Zoom. Absuelto din ang kanyang Chief of Staff noon na si Attorney Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Napoles sa 15 counts ng graft. Si Reyes na nasa courtroom kanina napaiyak at yumakap ng mahigpit sa kanyang kapatid. Sa desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division, sinabing bigo ang prosekusyon na ipakitang guilty sila beyond reasonable doubt sa pagbulsa ng sinasabing mahigit 172 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile na idinaan sa mga non-government organizations o NGO ni Napoles. Sabi ng korte, inakusahan sina Enrile ng evident bad faith o masamang intensyon o kaya ay manifest partiality o halatang pagkiling, mga elemento para sabihing graft ang kanilang ginawa. Pero hindi raw ito napatunayan sa iprenesentang mga liham ni Enrile kung saan hinihingi lamang niya ang pag-release ng kanyang PDAF. Sa ibang liham, naglista lamang si Enrile ng mga proyekto na ibabangga sa kanyang PDAF pero wala siyang binanggit na NGO. Hindi rin daw napatunayan na humingi o tumanggap si Enrile ng mga kickback mula sa kanyang PDAF kapalit ng kanyang sinasabing pag-endorso umano sa mga NGO. Hindi raw nasuportahan ang aligasyon sa testimonya ng testigo ng prosekusyon na makapag-uugnay sana kay Enrile sa pagtanggap ng kickback. Bagamat sinabi rin ni Ruby Tuason na nag-deliver siya ng pera para kay Enrile, kulang naman sa detalye ang kanyang testimonya kung magkano, para sa anong proyekto, petsa at lokasyon kung saan ito tinanggap ni Reyes. May pagkakaiba rin daw ang mga testimonya ni Tuason at ng whistleblower na si Ben Hurluy, kaya nabahiran daw tuloy ng duda ang mga testimonya ng dalawa. Sinabi rin ni Loy na hindi niya kailanman nakilala si Enrile, di niya ito nakita sa opisina ni Napoles at hindi niya nakita ang anumang pag-deliver ng kickback sa dating senador. Sabi rin ng Sandigan Bayan, umamin si Loy na pineke nito ang ilang liquidation documents, pati ang pirma ni Jose Antonio Evangelista, kapwa-akusado at dating Deputy Chief of Staff ni Enrile. Unanimous ang decision ng tatlong mahistrado ng Sandigan Bayan na nag-absuelto kina Enrile. Pirmado ito ni na Associate Justice Ronald Moreno, Arthur Malabagyo at Juliet Manalo San Gaspar ng Sandigan Bayan Special 3rd Division. Bukod kina Enrile, Reyes at Napoles, absuelto rin ang ilan pang co-accused nila na staff ni Enrile, mga opisyal ng DBM, Technology and Resource Center at ibang pribadong individual. Sa isang pahayag, nagpasalamat sa Diyos si Enrile sa anyay vindication sa kanya. Nagpasalamat din siya sa mga maestrado ng Sandigan Bayan na masusi raw pinag-aralan ng mga ebidensya at patas na nilitis ang kaso. Wala ring ipinataw na civil liability kina Enrile at Reyes at sa iba pang akusado. Pero si Napoles at ang iba pa pinatawan ng civil liability na abot sa 338 million pesos. Batay kasi sa mga ebidensya, napatunayang si Napoles ang tunay na may-ari at may kontrol sa mga NGO na nakatanggap ng pondo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.